Ang ang unang question na napulot o kaya napili natin ay itong katanungan na sabi niya ganito yun. Bismillahirrahmanirrahim. Salam po. Ito ang unang katanungan sa araw na ito, no? Salam po. Ano po ba ang kaibahan ng paggamit ng turba at hindi paggamit ng turba? Needed po ba talagang gumamit ng turba? Yun ang question ngayon, no? Actually, itong nagtanong ay siguro hindi naka-attend sa pangalawa or pangatlong lectures natin dahil ta'arradtu alayhi fi dhalika zaman. Na-explain ko yun noon pero hindi masyadong malawak o kaya hindi detailed. Siguro hindi niya narinig o kaya absence at that moment. Gusto kong ulitin bisiklin mo pasala at sana maintindihan natin, no? Kailangan ba ang paggamit ng turba? Ano ang pagkaibahan ng turba? Ano ang pagkaibahan ng paggamit ng turba at hindi paggamit ng turba? Ang ibig sabihin ng turba ay ano yun? Clay o kaya lupa na pinatuyo at ginawang parang parang iba't ibang style. Mayroong circle, mayroong parang heart, mayroong parang basta ginawa siya isang parang oblong, no? O kaya parang square. So, pero nanggagaling yun sa clay o kaya lupa. Needed po ba talaga gumamit ng turba? Siguro kung marinig natin ang question na gano'n ay pupunta ang ating pag-iisip na ang mga taong gumagamit ng gano'n ay tinagurian natin na followers ng Ahlul Bayt o kaya mga Shia. Actually, hindi mga Shia dapat ang gumamit dyan. Ang unang-unang gumamit ng turba, ang gumamit ng mga turba ay Rasulullah at saka lahat ng mga sahaba. Kaya, companion ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Before going that, gusto ko munang talakayin itong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ra'd, ayat or verse number 4. Kasi ang lupa, akala natin ang lahat ng lupa ay magkapareho o magkaparehas ang kanilang katayuan. Merong mga lupa kung halimbawa magtatanim ka ng isang bagay o kaya isang pananim, ang bunga niya ay marami o kaya hindi talaga mag-aani ng bunga at o kaya hindi mabuti ang kinalabasan ng pananim na yan. Makakita ka talaga ng mga lupa na ganon. At yun ay walang pag-alinlangan at walang pagdududa dahil ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi magkapareho ang lahat ng lupa. No? Tingnan mo ang sa Suratul Ra'd, verse number 4. Sabi ng Allah, وَمِنَ الْأَرْضِ وَفِي الْأَرْضِ قُطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ hanggang sa last ayah na sabi niya وَتَفَضَّلَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأَكْلِ وَتَفَضَّلَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ. So, kung marinig natin yun, totoo talaga na sabi ng Allah, at sa mga kalupaan, وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ. At sa mga kalupaan ay mga qut'a, yani parte ng lupa na
naglalaman ng iba't ibang ingredients o kaya nutrients na hindi natin nalalaman, na sabi ng Allah, ang kalupaan na yan ay may magkakadatig ng kama, yani kuta, tit'on, yani part ng lupa, kung saan ang pananim ay higit sa ibang parte. Nahihigit ang kainaman ng isang lupa sa ibang kalupaan. Maadalik, pareho na dinidiligan natin ng tubig at parehong pananim, pero ang kainaman ng isang lupa na yan, ang pananim sa isang lupa na yan ay hindi magkapareho. So sa sinabihan sa Surah Ar-Ra'd, number 4, verse number 4. Sa Surah Al-Imran, ayat verse 91. Kanina sa Surah Ar-Ra'd, yani ang lahat ng lupa ay hindi sila magkapareho at ang pananim dyan ay may higit sa iba. Kung i-compare mo ang dalawang parte ng lupa, ang pananim ay hindi magkapareho. Higit ang isa, higit mainam, ang isa naman ay hindi. Sa Surah Al-Imran, verse 91. Inna awwalu baytin wudi'a lin-nas lilladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sabi niya, inna awwala baytin, ang pangunahing katotohanan, ang unang tahanan, ginawa para sa pagsamba. Inna awwalu baytin wudi'a lin-nas. Na wudi'a, yani ginawa o itinalaga sa sangkatauhan para sa pagsamba. Saan matatagpuan natin? Matatagpuan natin yan sa bibakkatin. Ang bakka, term yan ng Arabic, no? Halimbawa, yung peso. Walang pesa sa Arabic, no? Pero, bizu. Makkah, yani bakka. Ang pangunahing bahay na itinalaga ng Diyos para sa pagsamba sa sangkatauhan ay ang bakka. Bibakkata, yani ibig sabihin ng bakka, yani Makkah. Ano ang nilalaman ng bakka na yun? Bakit binanggit sa Quran? Wudi'a lin-nas lilladhi mubarakan. Matatagpuan mo ang lahat ng biyaya. Mubarak, yani puspos ng biyaya. Mubarakan wa hudan lil alamin. At ang bakka na yan o kaya Makkah na yan ay isang patnubay sa lahat ng mga nilalang. Isang patnubay sa lahat ng nilalang. Ang ibig sabihin doon, ang lupa ng Makkah ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala compared to other places, ginawa niya puspos ng biyaya at diyan matatagpuan natin ang isang patnubay. So, ibig sabihin, lahat ng lupa hindi magkapareho. Nakuha niyo? Okay. Tingnan natin itong sinabi ng mga sahabat o muwarrikhin, yung mga historian natin. Zakar as-Samhudi fi Wafa il-Wafa. Jude o kaya volume 1, page 119. Ang sinabi ni Samhudi, fi qawlihi bi annahu in akada al-ijma' ala tafdil ma ahammu al-a'dha ma dhamma al-a'dha' al-sharif hatta ala al-bakka. Ang sinabi si Samhudi sa kitab Wafa al-Wafa, sabi niya, bi annahu in akada al-ijma', yani nagkaipon o kaya all the sahabat and all the historians are in agreement. Nag-agree sila lahat na ala tafdili, na pinahigit ng Allah subhanahu wa ta'ala
ma dhamma al-a'dha'i sharif, yung lupa na nandoon ang jasad o kaya yung katawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayyan wa maitan, buhay man ang Rasul o kaya mayyit, yani namatay na, pero pinahigit pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil naglalaman ng sariling katawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta ala al-Ka'bah, pinahigit pa ng Allah subhanahu wa ta'ala biwusudi Rasul, dahil nandoon ang katawan ng Rasulullah, mahigit pa sa Ka'batullah. So, ibig sabihin doon, mas mahalaga pa yung lupa na nandoon ang jasad ng Rasulullah kaysa yung sa Makkah or sa Makkatul Mukarramah. Ang nagsabi diyan ay si Samhudi sa Wafaul Wafa, at in agreement with the Sahabas o companion at saka historian. Mamaya makikita natin kung ano ang result, Wa'at ba'adhalika kailan wa'asma'u ala tafdili Makkata wal Madinata ala al-bilad wa'akhtalafu fi ayyuhuma afdalu, fadhahaba Umar ibn Khattab wa ibnihi Abdullah ibn Khattab wa Malik wa Anas wa aktharul madiniyin ila tafdilil Madinah. So, between Madinah at saka Makkatul Mukarramah, sabi ng Allah kanina, mubarakan wa hudan lil alamin. Diyan sa Makkah, itong Makkah, makikita natin ang isang patnubay at puspos ng biyaya, nandoon ang biyaya. Subalit, ito naman, sabi ni Umar ibn Khattab at sa kanyang anak na Abdullah ibn Khattab, Malik ibn Anas, at karamihan, sabi niya, sa mga Madaniyin, yung mga taga-Madina, nagsabi sila na ang Madinatul Munawwara ay mas mahigit pa sa Ka'batullah dahil liwusudin Nabi. Yani with the existence and the presence of the jasad ng Rasulullah sa Madinatul Munawwara. Ibig sabihin doon mayroong pinagkaibahan. Okay. Wa innama narat dhalika li sharafi wujudin Nabi hayyan wa maitan mimma jawwaju ala asasi tabarruk bi kabri syarif. Dahil sa tafdil, mahigit ang syaraf o kaya yung biyaya, makukuha natin sa kabrun Nabi, sa puntod ng Rasulullah. Ilan, yung lupa na nanggagaling doon ay mubarakan wa huda. Yung lupa na nanggagaling doon, mas mahigit pa sa ibang lupa. Hanggat sa lupa ng Makkah ay mas mahigit pa ang lupa na nanggagaling sa lupa ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So, dahil yan sabihin niya, pwede kang magtabarro bi kabri, yani kukuha ka ng lupa galing sa puntod ng Rasulullah at pwede mong itatago, yani sa pamamagitan yan ay makakuha ka ng biyaya. Pwede yun. At allowed yun sa panahon ng Rasulullah, mga sahabat, at iba pang mga historian, o kaya yung mga nagre-riwayat, o kaya nagtatransmit ng hadis galing sa Rasulullah. Hindi lang yun hindi lang Rasulullah ang pinahigit ang lupa doon. Hindi lang Rasulullah. Wa kabru ammin Nabi. Sino ang uncle ng Rasulullah na nasahid sa Uhud? Sino? Hindi ka nagbabasa, no? Sino ang nasahid sa digmaan ng Rasulullah doon sa Uhud, yung pangalawang digmaan? Ammur Rasul. Yani, uncle ng Rasulullah. Sino? Hamzah. Hindi ba? Hamzah. Tingnan mo sinabi ng mga sahabat, sabi niya, hatta yung kabro amir Rasul, yung puntod ng Rasulullah, kumukuha din sila ng lupa doon, littabarro. Ibig sabihin, mayroong biyaya na makukuha ang sinuman
magniyat o kaya intention nila ay para kukuha ng blessings o kaya biyaya sa puntod ng Hamzah. Hamzah. So, who is Hamzah compared to Rasulullah? So, sa panahon ng Rasulullah sa mga sahabat ay zawazuha. Yani, allowed yun na gawin mong isang parang tabarruk o kaya gawing biyaya. O kaya magkagawa ka na blessing sa pamamagitan nun. At ang nagsabi diyan ay sina Abu Bakar wa Umar. Tingnan mo si Abu Bakar. Ang Khalifatul Ula ay si Abu Bakar, Abu Bakrin Ibn Quhafa radhiyallahu anhu, at saka ang Umar ibn Khattab. Ano ang wasiya nila? Ano ang inabili nila sa kanilang mga anak? Ililibing mo kami doon sa katabi ng puntod ng Rasulullah. Bakit yun? Dahil littabarruk. Dahil alam nila, yung puntod, yung lupa na nandoon ang jasad, ang katawan ng Rasulullah ay puspos din ng baraka at ang biyaya. Tingnan daw natin itong hadith. Hadith ng Rasulullah, no? Sabi niya, Husaynun minni. Okay? Husaynun minni wa ana min Husayn. Ang Husayn, sabi ng Rasulullah, minni, galing sa aking laman. Galing sa akin. Wa ana min Husayn. At ako naman ay galing din sa Husayn. Na-explain ko yun noon, no? Ang Husayn galing sa akin sa flesh ng Rasulullah. Ang Rasulullah galing sa Husayn. Ano yung sabihin doon? Ang teachings ng Rasulullah ay proprotektahan ng Imam Husayn. Yani the flag of Rasulullah. And the teachings and the religion being preached by Rasulullah will be maintained and protected by who? Ang Imam Husayn alayhi salam. Iyon ang ibig sabihin ng wa ana min Husayn. Bakit? Paano naman magsabi ang Rasulullah, ako ay galing sa Husayn? Ang ibig sabihin nun ay bilang imam o kaya protector ng religion ng Islam. Ano pang sinabi ng Rasul? Ahabballahu man ahabba Husayna. Mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang magmamahal sa Husayn. Mamahalin ng Allah kung sino ang magmamahal sa Imam Husayn. Wa abghadallah man abghada Husaynan. At kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino man ang nagagalit at namumuhi sa Imam Husayn. Itong hadis na ito, sabi ni At-Tabrani fi Mu'jam al-Kabir, sa kitab na Mu'jam al-Kabir, bisanadihi, yung riwayat o kaya transmission nang gagaling sa Abdullah ibn Hanbal, muttasilan, konektado sa sahabat ng Rasulullah, si Wa'il. Sabi ni Ummu Salama, narinig ni Wa'il na si Ummu Salama ay nagsabi. Ummu Salama, sino ang Ummu Salama? Sino ang Ummu Salama? Ha? Zawjul Rasul. Hindi ba pangalawang asawa ng Rasulullah? Ha? Siguro hindi kayo nag-almusal nun? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sinabi ng Ummu Salama, annaha qalat, kana an-nabiyyu 'indi fa nazala Ibrahim. Sabi ng Ummu Salama, nandoon sa bahay namin ang Rasulullah. Bumaba ang Jibril, yani anghel Gabriel. Wa akhbarahu bi maqtal al-Husayn. At ibinalita ng Jibril ang pagkamatay, ang pagkasahid ng Imam Husayn alayhi salam, wa nawalahu turbata min al-ard. At
dala-dala ng Jibril ang isang lupa, qut'ah, yani piece of, yung clay na yun, at ibinigay sa Rasulullah, At sinabi ni Jibril, allati yaqtulu biha pasamman nabi. So, sinabi ng Jibril, diyan sabi niya, masahid ang inyong inapo na Imam Hussein a.s. Anong ginawa ng Rasulullah? Tasamma Rasulullah at turba. Yani, hinalikan ng Rasulullah ang turbatul Hussein. Yani, yung turba, yung clay na yun ng lupa galing sa Hussein. Pagkatapos, at inihabilin ng Rasulullah, sabi niya, kung ihabilin ko itong lupa na ito, tingnan mo isang araw, kung magiging pula ay masasahid ang Imam Hussein. Hindi yung importante doon, no? Huwag nating talakayin, no? Ang importante ay, yung turbatul Hussein ay hinahalikan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil makakakuha ka ng mga biyaya doon sa lupa na yun. Okay. Here comes the question. Wa amma sujudu alayha, ala Hussein. Kasi ang question ay, ano po ba ang kaibahan ng paggamit ng turba at hindi paggamit ng turba? Yung clay. Okay? Needed pa po ba talaga gumamit ng turba? Kailangan pa bang gumamit tayo sa pagdarasal ng turba? Yes. So based from the itong presentation natin, ang lupa ay mayroong kanya-kanyang katayuan, di ba? Magkaparehong lupa, magkaparehong pananim, at dininiligan natin ng tubig, yung kinalalabasan ng pananim ay magkaiba. Yung lupa sa Pilipinas at sa lupa dito sa Kuwait ay magkaiba. Tumutubo dito ang tamar. So sa atin tumutubo din, pero walang parehong lupa yun, di ba? Ibig sabihin doon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa fil ardi qut'un mutazawirat ila tafaddala ba'duha ila ba'd. Ang lahat ng lupa hindi magkapareho. Merong pinahigit ng Diyos, meron naman mababa ang katayuan. Nakuha ninyo? Ang Madina at saka Makkatul Mukarrama, magkaiba din ang katayuan ng kanilang yung blessings na makukuha natin. And Allah sa Diyos, magkaiba. Liusudi Jussatul Rasul. Dahil nandoon ang katawan ng Rasulullah, mas may baraka or post ng biyaya na makukuha natin sa Madina kaysa sa Makkatul Mukarrama. Ano kaya yung Rasulullah mismo? Iniyakan ng Rasulullah dahil pagdating ng Jibril, sinabi niya, masahid ang inapo mo dito. Ano kaya? Umiyak, ang first person na umiyak para sa Imam Hussein, sino? Rasulullah. Diba? At hinahalik-halikan yun ng Rasulullah, ang turbatul Hussein. Ngayon, sa pagsujud. Okay, sa pagsujud, alayha, yung paggamit natin sa pagsujud sa pagdarasal. Ang sinabi ng iba, ang sinasabi ng iba, sabi niya, ang pagsujud o kaya pagpapatirapa sa turba, yung lupa na yun, ay shirkun. Shirkun, yani, para mo ginawang dalawa ang Diyos. Para mo siyang sinamba. Di ba? Para mo siyang sinasamba. Okay. Yung pagsujud sa lupa na yan, o sa clay, ang sinabi ang pagsujud doon ay as-sujudu alayha, yani ala turba, walang ibang kaulugan yon, kundi lillah, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. La laha, hindi para sa lupa. Tingnan mo din doon, no? As-sujudu lillah, hindi para sa laha. Ang sujud, pagsujud yung ginamit mo para sa Allah, hindi para sa Kanya. Wala sujudu laha, yani li hadhihi turba.
hindi para doon. Okay. Yani, as-sujudu ala shay, kung magsujud ka o kaya magpapatira pa ka sa isang bagay. Ha? Aw lishay, ibadatan la, kung halimbawa nagsujud ako sa, anong tawag dito? Timas, anong tawag dito? Anong tawag dito? Itong cloth, no? Anong tawag dito? Tela, okay, tela. Or, ginamit kong itong papel. O kaya ginamit ko ang sadyada. Itong sadyada natin, no? Anong ibig sabihin doon? Does it mean na ang pagpapatira pa ko doon ay lahat? Para doon, para yun ang ibig kong sabihin? Or, gagamitin ko lang yun lillah para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaiba ang lillah at saka lahab. Ha? Magkaiba yun. Magkaiba sa lugar ng Arabic. Okay. Iyon, kung halimbawa, tingnan natin sa sentence o kaya sa hindi natin tingnan ang hadith nang gagaling sa syar'i o sa batas. Tingnan mo ano-anong sinabi ng Rasulullah. Tingnan natin kung ano ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okay. Sabi sa Kitab al-Bukhari, ang topic ay Kitabut Tayammum. Kitabut Tayammum, hadith rakam as-sani. Matatagpuan natin ang hadith pangalawang rakam. Okay? Number 2 hadith sa topic ng Kitabut Tayammum sa Al-Bukhari. Ano ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Ang pagsujud sa Turbatul Husainiyah, ang pagsujud sa yung lupa, clay na nanggagaling sa Imam Hussein. Yani kung saan doon nasahid ang Imam Hussein, ay dakhilatun fil hadith muttafaqun ala jami'il muslimin. Yani nakapasok sa hadith na pinag-ismaan, unanimous ang lahat ng madahib ng Islam na yun ay galing sa lupa at nakasama sa hadith na ito. Sabi ng Rasul, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin ang lupa. Itong lupa na ito ay hindi pa nasahid ang Rasulullah. Okay? Hindi pa nasahid nasahid ang Imam Hussein. Ang hadis na ito naka-record sa Bukhari. Sabi niya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ginawa ng Allah sa akin ang lupa bilang masjid. Anong ibig sabihin ng masjid? Ha? Dasalan o kaya ginawa sa akin na gawing pagpapatira pa. Doon ako magsujud, doon ako magpapatira pa. At tahura, at ginawa din sa akin ng Allah para gamitin sa ablution. Yun ang sinatawag natin na dry ablution. Ang paggamit ng lupa. Tayammum without the presence of yung water, yung tubig. Kung walang tubig at hindi ka kahit may tubig pero hindi ka pwedeng maggamit ng tubig dahil meron kang may sakit ka, you can use lupa, yung clay na yun, para gawing liamrillah, para lang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ginawa ng Allah ang masjid para gawing pagpapatira pa ng isang nilalang o kaya isang sumasampalataya. So, based from this hadith, kung ang basihan na ito ang hadith natin ay bukaul ard, yung lupa na nanggagaling sa Imam Hussein alayhis salam. At ang lupa nanggagaling sa Makkah or sa Madina. Ang lahat ng mga na yan ay mayroong kanya-kanyang katayuan at kanya-kanyang status sa paningin ng Islam.
compared ang Husainiya, Turbatul Husainiya, sa ibang lupa, ang mas maraming biyaya ay doon sa sa pagsujud sa lupa ng galing sa Imam Husain. Bakit? Ang pagsujud sa lupa ng Imam Husain alayhis salam, tahrukul hijabus sab'a. Yung paggamit natin sa lupa ng Imam Husain para sa pagpapatira pa ay magiging dahilan mawawala ang ating partition. Yani ang ating yung hijab, yung takip sa pagitan natin at saka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani mawawala yung lahat dahilan sa paggamit natin ng Turbatul Husainiyah. Dahil ang Turbatul Husainiyah ay mismo Rasulullah ang pinalabas niya ang kanyang yung kahalagaan ng turba na yun, dahil ginagawa niya hinahalikan niya ang turba, at ginawa din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yun para sa pagsujud ng kung sino-sino mga sumasampalataya. So, yung hadis ng sinabi ko kanina, that was the time na hindi pa nasahid ang Imam Husain. Okay. Nasahid ang Imam Husain alayhis salam. Ginawa yun ng lahat ng mga imam after him at saka mga Shia. Ginawa yun dahil kasali sa Quran na pinalabas natin kanina. Wa fil ardi quta'un mutajawirat ila tafaddala ba'duha ala ba'din fil akli. Tingnan natin doon, kinuha nila doon na ang Turbatul Husainiyah compared to other ordinary clay ay mas mabuti pa magsujud ka doon sa Turbatul Husainiyah dahil marami kang makukuhang biyaya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, pinahigit ng Allah ang Turbatul Husainiyah compared to other lupa. So, dahil dito, ang pagsujud natin sa Turbatul Husainiyah, hindi ibig sabihin na gawin nating pagsamba sa Imam Husain. That is not true, dahil kung gaya ng sinasabi ng iba, sabi niya ang mga Shia or followers ng Ahlul Bayt ay ginagawa nilang Diyos ang ang lupa na yan o kaya bato na yan. Hindi yun totoo. Bakit? Dahil kung ginawa natin yung Diyos, paano naman ang mga gumagamit ng tela na ginawa nila pagsujuran o pagpapatira pa? So, hindi yun, wala yun sa bokabularyo ng Islam. At dahil dito, mga kapatid, sabihin natin ang paggamit sa Turbatul Husainiyah para sa para sa pagdarasal ay kinakailangan talaga kung gusto natin makakuha ng biyaya na marami. Based from that, Quran at saka hadith na ginawa natin. Pero ang question dito, dahil gusto nating sumunod sa sunnah ng Rasulullah, di ba? Gusto nating sumunod sa sunnah ng Rasulullah. Yun ang ginawa ng Rasulullah. Tingnan daw natin. Sabi ng mutabak ang mga sahabat lahat na wala ni isang sahabat except one na ginamit niya minsan din na hindi gumagamit ng hasa. Ang Rasulullah ay ginagamit niya yung hasa, yung lupa na maliit, at saka yung turba o kaya yung lupa, hindi yung Turbatul Husainiyah dahil hindi pa nasahid at hindi pa pinanganak ang Imam Husain sa panahon na yun. So, ang ginagamit ng Rasulullah ay ang lupa mismo kaya hasa. Lahat si Umar, Khalifatul Umar, Khalifatul Abu Bakar, at ang ibang mga sahabat ay ang ginagamit nila lahat ay ang lupa. Dahil kung tingnan natin ang Islam, ang language ng Quran, yung sinasabi natin na as-sujud ala turba o kaya kung saan-saan ay sabihin natin doon tayo pagsamba natin yon para gawin natin pagsamba
paano kaya yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sa qadiyah, sa panahon ng Nabiullah Yusuf at saka yung kanyang mga anak, Nabiullah Yaqub at saka sa kanyang mga anak, di ba? Yung itinapon ng mga kapatid ni Yusuf, kapatid ni Nabiullah Yusuf, tinapon siya sa loob ng ano? Ng yung balon, no? Yung balon, yung beer. Tinapon siya doon dahil parang hasadan niya, parang naiinggit siya kasi malapit siya sa tatay na Nabiullah Yaqub. Tingnan mo itong Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa saan ba yun? Itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalian ni Yusuf at saka Nabiullah Yaqub, wa rafa'a abawayhi 'ala al-arshi wa kharru lahu sujjada. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at itinaas ni Nabiullah Yaqub ang kanyang itinaas ni Nabiullah Yusuf ang kanyang magulang na Yaqub at inilagay sa trono. Arsh, yani trono. Wa kharru lahu sujjada. At yung mga anak ni Nabiullah Yaqub, yung mga anak ni Nabiullah Yaqub at yung naghulog sa kanya sa beer, ay nagsujud, nagpatira pa lahat sa kay Nabiullah Yusuf. Does it mean na nagsamba ang mga nabi kay Nabiullah Yusuf o hindi? Ang ibig sabihin doon, ta'ziman li Yusuf, ta'zim yani bilang paggalang sa katayuan na narating ni Nabiullah Yusuf alayhi salam. Pero hindi ibig sabihin doon ta'ziman o kaya pagsamba, ginawa mong Diyos ang Nabiullah Yusuf. Hindi ibig sabihin doon ta'ziman. Of course, sa panahon ni Nabiullah Yusuf, pwede kang magsujud sa pamamagitan ng tao, no? Halimbawa, magsujud ako sa isang tao. Pero hindi ibig sabihin magsamba ako sa kanya. Ta'zim, yani paggalang sa Nabiullah Yusuf. Pero sa panahon ng Rasulullah, hindi na yun nangyari. O kagaya ng pagsujud ng mga malaikat kay Adam. Di ba? Wa idh qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam. Di ba? Sinabi ng Allah Ta'ala na o kayo mga malaika, magsujud kayo kay Nabiullah Adam. Anong ibig sabihin ng pagsujud na yan? Ang pagsujud, pasajad al malaika, illa iblis, di ba? Sumujud ang lahat ng mga malaika o kaya angels, except isa, yung iblis. Bakit nagsujud o kaya nagpatira pa ang mga angels? Hindi para gawing pagsamba o sambahin si Nabiullah Adam. Hindi. Dahil, ta'ziman lil amri yani ta'atan lil amr. Yani bilang pagsunod sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa paggalang nila sa Adam. Does it mean shirkun lillah? Hindi naman sirik. O kaya sa panahon ni Nabiullah Musa, yung mga Bani Israel, kung pumapasok sila sa Baitul Maqdis, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan ninyo, no? Sinabi ng Allah, wadkhulul baba sujjada. Pumasok kayo sa Baitul Maqdis na sujjada. Ano yung sabi ng sujjada? Nagpapatira pa? Hindi. Bima'na ruko. Bilang pagyuko. Yani yung isang word, isang kalima, isang word, ay hindi natin pwedeng bigyan ng isang maana yung literal meaning na. Dahil literal meaning niya, no? Dahil ang Quran ay marami siyang meaning, marami siyang kahulugan. Gaya ng sinasabi nila na ang pagsujud sa turba ay sirik at hindi pwede, yun ay hindi ganon. So bilang Muslim, kung gusto mong sumama
o sumunod sa sunna ng Rasulullah, kahit hindi ka Shia, hindi ka followers ng Ahlul Bayt, wajib dapat gamitin mo ang turba, kahit hindi turbatul Husain. Basta lupa, yung lupa na kung ano man na nanggagaling sa lupa, pwede mong gawing pagpapatira pa, gawing mong pagsujud. So what about yung pagmamahal natin sa Imam Hussein alayhi salam? Siyempre, mas mabuti ang katayuan mo. Yun ang sagot doon na dapat lahat tayo huwag kayong mag-alala at huwag kayong magduda. Kung makakita kayo, kahit kayo hindi siya, no? Dapat gumamit kayo sa, sa lupa. At huwag kayong gumamit ng tela. Sa sunna ng Rasulullah, hindi ito ginamit ng Rasulullah kahit minsan. Pero kailan ito nagkaroon? Kung followers kayo ng 4 na mazhab, Imam Shafi, yes, pwede. Gawin kayo, magsujud kayo sa tela. Pero hindi ibig sabihin, nagsamba kayo sa tela. Hindi. Ginamit lang natin yon sa pamamagitan ng pagpapatirapa. Kahapon, pangalawang tanong, kahapon po ininsulto ako ng pinsan ko na Christian. Bakit daw ako balot ng sobra? Anong balot ng sobra? Balot ng sobra. Saan daw po ako mag-aani? Or mag-harvest ng palay? Mashallah. May kaparusahan po ba yun kahit Christian siya? Ang tanong, kaparusahan ba? Hindi. Hindi. Dahil wala naman siyang walang kastul kurba doon, no? Pero iyon ay panglalait-lait sa reliyon. Huwag ka rin sumunod sa kanya. Sabi ng Quran, huwag kang manglalait-lait sa mga taong walang pinag-aralan at walang kaalaman. Dahil kung mag-response yun, mas matindi pa siya sa paglalait-lait natin. Di ba? Dahil hindi nila alam at hindi nila din, wala silang tinitingnan may kasalanan ba, wala. Yani, diyan makikita natin kung gaano katatag sa iyong ginagawa. How do you believe sa ginagawa mo, di ba? Kung isang salita lang, inalis mo kaagad na discourage ka, ibig sabihin, kailangan ka pa magdasal na paigi at mag-research para sa Islam. Tama ba ang gagawin ng isang balik Islam? Dito ako natawag ko gawin, no? Tama ba ang gagawin ng isang balik Islam? Ang pagpatay at hindi pagsagot ng kanyang mga text. Kasi nga po, Muslim na ang babae. Yani, parang boyfriend, no? Boyfriend na nagte-text sa babae. Hindi pinapatayan at hindi sinasagot. Matuturuan po ba ang sarili para makalimutan ang boyfriend na Christian? Masya Allah, natawa talaga. Maganda ito, maganda. Ano naman ang masama kung sagutin mo ang tawag? At sabihin mo, tapos na tayo. Okay, isa. Pangalawa, kung gusto mo pang mag-insist ka pa, okay, mag-Muslim ka at tabligan mo siya. Kung nakuha mo yun, mas maigi pa sa dunya at saka kung ano mang niloloob. Hindi, magkakatuluyan kayo. Di ba? Sagutin mo, huwag kang mag-ano, dahil kung minsan pagka may kailangan ng tao, ayun. Matuturan ba natin ang sarili natin? Yes, matuturan mo kung ano ang gagawin. Matuturan mo yun. If you are true to your religion, gawin mo yun para mapalaganap ang Islam. Di ba? Ayun. Madali lang yun sa akin. Pero, kung hindi mo naman sasagutin, may kasalanan ka? Hindi naman.
Wala. Kung alam mo yun, yung humahabol sa'yo. Kung alam mo siya ang humahabol sa'yo, wala nang problema. Pwede bang magpakasal ang tanong? Pwede bang magpakasal ang babaeng Muslim sa lalaking Muslim kahit sila ay magkalayo? Kalayo, separated place. Halimbawa, ang babae ay nasa abroad, nasa Kuwait. Kaon, no? Ang lalaki ay nasa Pilipinas, nandun sa Pinas ang lalaki. So, pwede ba silang magpakasal through telephone? Silang magpakasal with the consent of both parents. At ang dalawa ay nasa tamang edad na. Babae at lalaki, sa tamang edad. Kahit sila ay magkalayo sa isa't isa. Pwede ba yun o hindi? Pwede ba yun o hindi? Pwede na magpakasal kayo. Of course, sigurado ka na yung tinig na yun, yung talaga ang babae, o kaya ang tinig na yun din ang, ang lalaki. Sigurado ka talaga siya na yun. Kasi magkaiba ang napakasalan. Pwede sa saray sa Islam, sa batas ng Islam pwede. Basta may kasunduan at pinapaalam natin sa parents. O walang problema yun. Mag-asawang Christian. Okay? Lalaki at babae na gustong mag-Muslim, yung babae. Okay. May karapatan na ba ang babae na makipaghiwalay? May karapatan na ba ang babae na makipaghiwalay? Ano ba babae kung ayaw niya? Maintindihan? Kung ayaw niya mag-Muslim ang lalaki. May karapatan na bang babae na makipaghiwalay ang babae kung ayaw ng lalaki na mag-Muslim? Ganon yun, no? Ganon yun. Yani, both of them are Christians, tapos nag-Muslim ang babae at naiwan ng lalaki na hindi mag-Muslim. May karapatan na ba ang babae na makipaghiwalay sa lalaki o hindi? Meron wala? Ano yung binanggit natin kahapon, di ba? Yung tatlong, may karapatan ba o hindi? After na gagawin mo ang lahat ng paraan para mag-Muslim siya. Especially kung halimbawa may anak kayo. Kung wala naman, bilang pagmamahal, dapat kausapin maigi ang lalaki na mag-Muslim siya. At kung wala na talagang paraan, wala nang hope na magiging Muslim, at hanggat sabihin natin na meron na siyang mga masasamang salita, bibituan para sa'yo, so you have all the choice. Pwede kang makipaghiwalay sa kanya. Walang problema yan. Dahil it is between religion at saka yung yung love, yung pagmamahal sa isang tao na kung minsan ay nawawala. Ordinary lang yun. O kaya yung religion na mismo magdadala sa iyo, magdudulot sa iyo ng kaligayahan at kasiyahan sa kabilang buhay. Yan lang yun. Nasa atin yun, nasa sa atin talaga. At pag-aralan kung halimbawa nangyari sa ating buhay, pag-aralan yung mabuti, at gawin ang lahat ng paraan para lang magkumbinsi ang lalaki na maging Muslim. Kung hindi, we have all the option kung anong gagawin natin. Paki-explain po ang time limit nito. Kung hanggang kailan mo, kung sila still na pwedeng mag-iasawa o hindi, time, 3 periods. Yung nirekomenda ng Rasulullah, ang nirekomenda ng Islam natin, no, hanggang tatlong level at hanggang tatlong paraan na gagawin natin hanggang sabihin na any ko, halimbawa sabihin natin na yung pagmamahal ko kayo sa kanya, tabligan mo muna ng religion. Kung hindi,
Hanggang pangalawa, halimbawa, kung ano maisip mo na makukuha mong kanyang decision, gawin mo. Hanggang pangatlo. Kung wala na rin, pero hindi ibig sabihin ngayon, bukas, pangatlo, hindi. Bigyan mo siya ng sapat na panahon para makapag-isip. Hanggang pangatlong beses na gagawin mo yun, kung wala ka nang hihintayin at wala siyang decision, pwede mo nang gawin ang dapat mong gawin, at dapat hindi mag-isa na dapat with the consent ng kanyang parents, of course. At kung meron kayong hakim syar'i, dapat ipaalam sa hakim syar'i. Yung mahkamah, kung halimbawa. Kung doon sa atin halimbawa, merong karapatan ang mayor o kaya barangay kapitan, di ba? Yung barangay kapitan ng ating barangay. Upang sa ganun, halimbawa, kung nagkataon o kaya natuloy ang iyong paghihiwalay, wala siyang hahabulin sa iyo. Wala siyang hahabulin sa atin. At yun ang ginawa din ng isang kaibigan natin sa Zamboanga. Hanggang ngayon, separated na sila dahil sa 3 taon na wala siyang walang sustenance, sustento sa kanya. So, pumunta siya, muntik na siya, sarili lang niya ang mag-decide, pero sabi ko, pumunta ka sa yung barangay kapitan, na pumunta siya. So, meron silang yung kasulatan. At least, isang araw, wala nang karapatan ang lalaki na maghabol sa iyo. Itong po ang kahalagaan ng Idul Gadir, hindi ko ito masasagot ngayon dahil walang panahon. Paano po yung lugar namin ay Christian Christian at walang slaughterhouse, walang katayan, for Islam. So paano po yung pagkain ng beef o kaya chicken? Ano po ang gagawin? Yan ang problema. Isa yan sa mga problema na ating lugar. Pero sa Manila, meron silang parang slaughterhouse, yung mga Arabo, sila ang nagkaalam noon. Kaya malaking business ito kung may mga mag-i-invest doon sa atin. Yan talaga ang problema sa Christian area. Christian area na. So, pero hindi yung magiging problema. Mag-aral ka kung paano magkatay ng Islamic. Paano magpagkakatay ng kambing, baka, or manok. Bumili ka na lang ng buhay at ikaw. Well, madali lang yun. Paano pa yung babae? Paano babae mo? Mag-isa ka lang halimbawa. Huwag ka nang kumain ng kuwan, ng manok. Pwede ba ang kuwan ng babae? Pwede ba magkatayang babae kung wala ng paraan? Pwede. Bismillahirrahmanirrahim. Gawin mo yun. Kung wala ng lalaki. Kung wala ng lalaki. Mag-isa ka lang Muslim na babae sa isang lugar na yan. Ibig sabihin, wala kang asawa at mag-isa ka lang. Kawawa ka talaga, Pero ganyan talaga ang kailangan matatag at gawin mo yun para sa Islam. Pwede bang kasabay kumain ang isang Christian na kumain din pero kumakain sila ng so-so-so? Bawal ba ang ganon? Merong hadith yung tungkol huwag kang makiupo sa upuan ng nag-iinuman ng alak. Diba? Merong hadith ganon. So, huwag ka rin makiupo sa nag-iinuman o kaya kumakain ng so-so-so. PIG or ano man. So, kung wala kang makainan, pwede kang kumain o hindi? Kasi ang problema dito, kung kakain ka sa isang restaurant o kaya isang kainan na nagsiservice sila ng PIG,
hindi tayo sigurado na yung ginagamit para sa plato o kaya ano na yun ay nagamit na rin sa iba. Gaya ng Jollibee. Gumagamit sila ng, sabi na hindi naman hinahalo namin, sineseparate namin. Sabi ng asawa ko, hindi ganyan. Alam namin na kung walang iginagamit niyo yung sikin. Anong sikin? Yung kutsilyo na para sa panghiwa ng ano. Ganun man yun, di ba? So, ehtiyatan, precaution, huwag ka nang kumain doon. Huwag ka nang kumain. Kumain ka na lang ng tinapay para mabuti. Para maging slender ka pa. Ayun. Sabay ka na lang kumain. O kaya, gaya ng ginagawa namin, kung dumarating sa buwangan, nagdadala kami ng kusina. Dala-dali namin ng kusina. Alam mo yung kusina? May dala ang asawa ko na ano, yung utensils na pag-ano, may dalang bigas, may dalang ano, yung isda na ano yun? Dried fish. May dala na ano, yung panglutuan ng ano. Hindi talaga bumibili sa labas. Ehtiyatan, precaution yun. Pero kung wala na at hindi mo na talaga kaya, kumain ka na doon, wala namang problema. Huwag mo nang tanungin, may baboy ba o wala? Huwag ka namang tanongin. Sa totoo yun, kung wala nang dahilan, wala na talaga, sa last option, kumain ka, huwag mo na lang tanungin. Pikit-pikit mo lang mata para hindi mo makita. Sa totoo yun, sa totoo, kung wala nang dahilan, wala nang chance, gawin mo na ang dapat mong gawin. Bawal ba makipag-siyota sa isang Christian ang isang Muslim na babae? Walang siyota sa Islam. Wala. Dahil ang pakikipag-usap ng isang babae sa lalaki para sa for the sake of yung pagkasiyota, halimbawa may gustong lalaki o kaya ganun ang babae, ay haram sa Islam. Haram yun sa Islam. So, walang siyota sa Islam. Hindi pwede. Ibig sabihin nun. Kung ako ay maging Muslim, at ang mga magulang ko ay hindi Muslim, nasagot na natin to. Ano po ba ang obligation ko sa kanila? Obligation mo sa kanila, pakikitunguhan mo sila ng mabuti. Pala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Huwag ka lang sumunod sa kagustuhan nila na alisin ang iyong relihiyon, pero pakikitungan mo sila ng mabuti at igalang mo sila bilang magulang. Yun lang insyaAllah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.